Okay. So, sa buhay po natin bilang mananampalataya, of course, ang ating goal ay hindi lamang malaman ang katotohanan o salita ng Diyos. Of course, sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo nakalaan bilang mananampalataya na alamin lang natin what's truth or katotohanan. Kailangan, pag natutunan natin katotohanan, we need to learn na tayo ay mananatili dito, magtatagal tayo at pang walang hanggan ng ating pagkapit, paniniwala sa ating Panginoon. Kahit na tayo haharap sa mga magbigat na pagsubok, mga kailangan nating tamang desisyon, at higit sa lahat dapat kinikilatis talaga natin yung ating pananampalataya para hindi talaga tayo malilito at malilitaw. Araw-araw po kasi, isang tanong lang naman ang binibigas ng mga tao. Madalas, laging tinatanong ng bawat isa sa atin, saan natin matatagpuan ang katotohanan? Pwede ba itong makita sa social media? Pwede ba itong makita sa hawak niyong cellphone? Na kadalasan ay merong pinapanigan na yung kanilang katotohanan ay kanilang own version, kanilang version, yung kanilang pinapakalat sa mga tao. At sa dami po ng krimen na nangyayari ngayon, mga panganib sa paligid, mga kapatid, marami pa rin mga tao, siguro kayo nagsasunong, paano ba tayo magiging ligtas sa lagayang ito? At maging sa gitna ng ating pinaharap na kahirapan, marami pa rin pong problema ang ating pinaharap, maging sa pamilya. At kadalasan, ang nagiging resulta, nawawalan tayo ng tiwala sa kinabukasan. Parang lugmok tayo at sumusuko tayo, ayaw natin tanggapin na tayo nahihirapan at nais natin maging madali ang buhay. So, nalalapit na eleksyon, maririnig nyo na naman yung mga kandidato. Ngayon nga, nagkakatuloy sila, hindi pa eleksyon. Isasabing sila lang ang dapat sundin sapagkat sila daw ang tamang solusyon. Binuro namin gawin si Pastor Bernie sa meeting kasi may balak na naman ako. Sabi ko sa kanya, ano ba ang slogan mo? Bayan muna, bago pulsa. Ibig sabihin, may tendency pa rin na mamumulsa at kaya siya kandidato. Yan ang kalakaran ng politika natin. At nakakalungkot din, hindi lang sa politika, maging sa pananampalataya, maging sa mga relihiyon na ating naririnig at nababasa at kinakaaniban sa kasalukuyan. Pananampalataya. Ang mga tao ay nalilito pa rin tungkol sa kanilang kalikasan. Napakarami po na susuro na nangaral ng salita ng Diyos. Napakaraming interpretasyon ng banal na kasulatan ang inyong maririnig. Marami pa rin nagsasabi na sila ay sa Diyos, sa Panginoon. At yung kanilang claim. Kaya ang ating tanong ay dapat hindi lamang sa kung ano yung ating pinaniwalaan, gaya ng pinanggit kanina. Dapat meron tayong tanong sa puso natin, paano natin malalaman ang katotohanan? Sa sulat po ni Apostol Juan na ating tinatalakay, mababalagad natin ang isang panahon na similarly, katulad talaga ng nangyayari na gaganap sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Parehas na parehas. Maraming nanggugulo sa salita ng Diyos, pagtuturo, maraming pagkalito, kanilinglang, at marami pa rin nag-aangkin, mga kapatid, na dalagal daw nila ang katotohanan. Ngunit, sa gitna ng ito ay nagbigay pa rin siya ng maliwanag, malinaw na pamantayan at ito'y mga tunay na salita mula sa Diyos sa mga nakikinig sa katotohanan ng tungkol sa Panginoon. Now, paano natin makikita ang katotohanan sa gitna ng napakaraming kasinungalingan
at napakaraming humingi ng paniniwala, tamang katapatan, at pagtitiwala. Una po, kailangan natin ng tinatawag na pagkilatis sa buhay natin. Need natin nasuriin talaga kung ang sinasabi na nagtuturo ay galing sa Diyos. Himayin natin yung kanyang aral. Dahil marami talagang panilin lang. Ngayon, nung nakaraan, meron akong kinalakay ng mga ilang sekta ng religion na nakita natin sa liwanag ng banal na kasulatan na talagang hindi sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan yung kanilang pinaiiral at pinakikilala. Gusto yung marinig na sa YouTube channel po natin ang message na yon. Now, dahil sa pandilin lang na nakakala dito sa sanlibutan, ang dapat na mangyari ay makinig tayo sa salita ng Diyos, basahin natin yung paraan kung paano tayo mananatili sa pakikinig ng pag-aaral. Pag pinag-usapan natin pag-aaral, hindi lang magbabasa yan. Kita nyo naman ang trabaho natin nung tayo estudyante, hindi lang tayo nagbabasa. Yung ginagawa natin, tayo nag-memorya, nagsasaliksik. At kung banal na kasulatan, kailangan din ng pag-nilay-nilay sa mga binabasa natin. At higit sa lahat, bibigyan talaga natin ito ng oras. It's not enough na 15 minutes lang araw-araw, I would say. Pero makakatulong din yan. But again, pag sinabing pag-aaral, tututukan mo talaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi pwedeng pati-pati lang o baliwalaing bagay na ito. Sabi po sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, tandaan nyo, ikalawang Timoteo, kabanata 2, talatang 15. Sabi sa Tagalog, sikapin mong maging kalugod-lugod sa kaningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat kaya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Sa English, yung unang word na ginamit, baka magulat ko, study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not getting rightly dividing those truths. Without studying, you will not know. And without knowing, you will not love the Lord. Napakaganda ng prinsipyo. You need to study, you need to know, you need to say na talagang mahal mo ang Panginoon dahil ikaw ay nananatili sa kanyang salita. So magandang umaga po sa inyo lahat. Babasahin natin ang ating talata na pag-uusapan ngayon. Nasa aklat ng mga unang aklat ni Juan, kabanata 4. Nasa talatang 4 na tayo, patuloy natin uungkatin o sisihin natin hanggang talatang 6. 1 John chapter 4 verses 4 hanggang verse 6. Mga anak, kayo ba'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila ay makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan ang kanilang itinuturo. Nakikinig sila sa mga taga-sanlibutan. Ngunit, verse 6, tayo ay sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit ang hindi nakikinig sa atin ay sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Tayo po ay manalangin ng samantala. Sige. Aming makapangyarihang Diyos, pagmahal sa langit, malapit po kami, Panginoon, ngayong umaga sa inyo na mayroong pusong nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, higit sa lahat ngayong umaga sa pribilehiyong makapagtipon kami bilang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin, pag-aralan at makilala. Hindi lang ito, Panginoon, maging ang iyong banal salita ay nais din namin malaman. Panginoon, nabubuhay po kami sa panahon, napakaraming tinig, napakaraming mga opinyon, mga pangako, mga ideolohiya, mga aral na mga nag-lay down nila ang katotohanan, maging sa pagkaroon sila ng mga maling katuruan. Panginoon, ikaw lamang ang aming matibay na sandigan at ang iyong salita lamang ang aming ganap na katotohanan. Kaya hinihiling namin ang iyong karunungan at pagkilatis na rin namin, Panginoon,
upang ang aming mga isip, mga mata ay mabuksan, makita namin yung totoo, at aming tanggapin, higit sa lahat sundin ang iyong kalooban, O Diyos. At kami po ay ingatan niyo laban sa mga panlilindang. Tulungan mo kami na makinig sa tinig ng mga mabuting pastol sa banal na kasulatan. Puspusin mo rin po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay tunay na maging matapang manindigan sa katotohanan at mamuhay ng tapat sa iyo sa kabila ng hamon sa aming kasalukuyang panahon. Nawa ang bawat salitang marinig namin ngayong umaga, naglapit sa amin sa inyo, bunga ng tunay na pagbabago sa aming buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, makapangyarihang Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Ang tunay po na mananampalataya, sabi ko sa inyo, at nakita natin sila, tunay na talagang mayroon siyang laban para maging tagumpay sa tinatawag natin false doctrine o maling katuruan. Why? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Espiritu, alam natin, mas higit ng kapangyarihan kaysa sa Espiritu ng kaaway. Espiritu ng sanlibutan. At ang Espiritu nito, katotohanan nito, ay katotohanan na makikita natin sa pamamagitan ng ating pagkikinig sa mensahe na galing sa salita ng mga apostol na ilang sulat. Sa konteksto po ng aklat ng unang buwan, tignan niyo inyong program o Biblia, sa talatang 1 hanggang talatang 6. Halos natapos na natin yung talatang 1 hanggang talatang 3, tuloy natin sa pinag-aralan. Dito po mapapansin natin na ang pinag-usapan dito ang pagkilala sa tunay at sa huwad ng mga espiritu. At dito din sa talatang ito ay nagbigay ng katiyakan para sa mga mananampalataya upang makita ang truth o yung katotohanan sa liwanag ng kanilang mensahe, mga kapatid. Last week, nakita natin, kailangan natin itong suriin. Bakit? Kasi maraming ang manlilindang sa mundo. At hindi lahat ng nagsasabing sila ay sa Diyos, at ang sinasabing mensahe ay galing na sa Panginoon. Kaya kailangan nating magsabi o kailangan nating mag-aral, maging malalim sa pagsasaliksik na ating ginagawa sa ating buhay. Kailangan nating sabihin na maging tama yung ating naiintindihan na unawaan at kanilang sinasabi. Kasi po, hindi lahat ng magandang pakinggan, hindi lahat ng magandang pananalita, hindi ibig sabihin na maraming membro o tagasunod o nakakantig ng damdamin yung kasalita ng pastor, sila na yung tinatawag nating tama. Maglalagay tayo ng tanong, naaayon ba? Okay, naaayon ba sa katotohanan ng salita ng Diyos ang kanilang ginagawa? Sinabi ko sa inyo kanina, ito ay education, spiritual education. That we need not only to read, we need to memorize, we need to search, we need to thorough research ng pag-aaral talaga sa Biblia para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. At ang example natin dito nga, yung mga taga-Berea, talagang hindi lang nila pinapakinggan. Kasi nga si Apostol Pablo, kinistigo nila, sa Diyos ba talaga galing yung mensahe mo? Ganon sila kasapat sa salita ng Diyos. At kung napatunayan nila na galing sa salita ng Diyos, ang sinasabi ni Pablo, sumunod sila. So, ganun yung service ng ating pag-aaral, mga kapatid. Nagiging dapat ay tapat tayo sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tignan niyo yung oras niyo. Kung meron kayong oras sa pag-aaral o mas maraming oras kayo sa sanlibutan, malalaman niyo talaga kayo tunay niya as tagasunod ng Diyos sa oras na ibinibigay niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi niyo siya mamamahal, hindi niyo talaga siya malalaman at makikilala, mga kapatid. Alam ko, ang sanlibutan, maraming premise yan para ilayo tayo sa salita ng Diyos. But then again, importante na ang dapat na marinig natin, dapat nga ay matig yung ating damdamin sa salita ng Diyos, ay naaayon sa kanyang salita. Kasi kung hindi,
obviously, ang mangyayari sa atin, madadala tayo ng tinatawag na Antikristo na binabanggit ng Apostol yan. Ito ay ang maling paniniwala. At kapag namumuhay kayo sa maling paniniwala, dadalhin yan sa inyong akbo ng buhay. Magiging mali rin ang inyong direksyon, mali ang inyong desisyon, mali lahat ng inyong magiging sistema dahil ang pinagmulan, ang pinagpugatan ay ang espiritu ng Antikristo. Naliwanag ba po tayo sa bagay na yun? So, uhubugin ang desisyon mo, uhubugin ang inyong relasyon, at higit sa lahat, uhubugin ng Antikristo maging ang iyong kinabukasan alayo sa ating Panginoon. So, kapag mali ang ating pininiwalaan tungkol sa Diyos, nagiging mali automatic ang ating pagsamba sa Kanya. Kapag mali ang ating pininiwalaan katotohanan, the result, mali din ang ating magiging pagpapasya sa buhay. Kaya ating tandaan mga kapatid na mas mahalaga ang pag-aaral sapagkat ang pagkilakis ay tinatawag natin protection laban sa ideolohiya o mga kasinungalingan o mga impluwensyang naglalayo, nagdadala sa atin sa kapahamakan sa ating Diyos. Binidiin ko ng emphasis ito, no, na talagang dapat makaniwala tayo ng salita ng Diyos dahil napakaraming inig sa ngayon ang humihingi ng ating pagtitiwala at mga maling pagpapaliwanag. Sa panahon natin, unang-una na siguro sa panahon ngayon, maraming sumasakay sa flow ng politics, ng politika. At kilalang-kilala yung mga tao at marami silang dinidikta kung anong ilang dapat na paniwalaan. Remember, politics and religion are both machine ng kaaway para ilayo tayo sa katotohanan. Ang sa Biblia, Christianity, which is not a religion, but establishing merely a relationship with Christ. Kaya nga tinawag na Christian, follower ka ng Panginoon. Di ba? Yung ba rito mahilig ka Sharon, anong tawag sa inyo? Kung kayo mahilig ka Nora, parang luma na. Sino ba ngayon? Inchu. Anong tawag sa inyo? Okay na lang. Normal. Eh, din ganun. So, pag sinabing Christian, tagasunod ng ba't ko naisip si Sharon. Anyway, wala namang masama kung magkaroon ka ng kandidato. Kaya lang, ang mahirap, kaniwalaan mo yung sinasabi ng kandidato na malayo sa banal na kasulatan. Kasi sariling opinion lahat yan. At may mga interest ang mga taong yan, even religion, na ilayo ang tao sa katotohanan. So mga kapatid, nais ng Diyos na lumakad tayo sa katotohanan. Hindi niya nais na tayo ay madaling malinlang, madaling maloko, o madaling magoyo ng mga mali. Ang salita kong ginamit sa original na lingwahe, suriin, ibig sabihin sa Tagalog, suhukin, upang mapatunayan natin yung mali at saka yung mahigpit pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Kita nyo, bilang mga nangangaral, pinaaral din namin yung original na lingwahe para yung aming maibigay sa inyo ay talagang makabuluhan at walang daya. Binabalikan natin yung original na lingwahe para mas maintindihan natin. At tinitingnan natin yung istorya, yung history ng talata, kung ano yung nangyayari noon, para yun ang maibigay namin sa inyo at hindi kami mag-invento ng mga kwento na malayo dun sa talata. Okay? So, ang ginamit po dito ay suriin, sa Tagalog, subukin, upang mapatunayan natin kung alin yung mali at saka yung tunay. Saan ba nakaraling itong bagay ito? Ito'y katulad ng pagsubok na ginagawa na makikita nyo sa unang Pedro, kabanata 1:7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan saan? Sa apoy, upang malaman kung talagang dalisay. Now, gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto. Sinusubok upang malaman kung ikaw ay talagang tapat. At sa gayon, kayo'y pupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na nahayag si Yeso Cristo. Kailangan sinusuri yan. Malalaman mo yung ginto kung pwede o hindi. Saan ka dadaanin?
Sa yelo ba? Hindi. Mainit. Apoy. Mas mainit, mas malalaman kung mataas ang K o mababa ang carats na tamaan. Carats K. So, dito, sinusubok sa boy, katulad natin, yung bawat araw dapat sinusubok din natin para malaman natin kung ito o hindi. Now, paano natin makikilala? Ito yung tanong, ang katotohanan. Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkilati sa gitna ng napakaraming maling tinig? Tignan natin sinasabi ng Apostol Juan. Sa unang bahagi po, ang sabi niya, magtiwala kayo sa Espiritu ng Diyos na nasa sa inyo. Verse 4. Yan po yung unang bahagi, no? Yan ang unang suggestion. Verse 4, sabi mga anak, kayo nga ay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Mga kapatid, may tagumpay laban sa kamalian. Ano bang sinabi ng talata? Unang-unang salita o unang-unang phrase na binanggit niya, kayo nga'y sa Diyos. Yung program, kayo nga'y sa Diyos. Doon pa lang, nagpapaalala ng Apostol Juan sa pagkakakilanlan ng bawat mananampalataya. Ang mananampalataya ay sa Satanas ba? Hindi. Yung sabi niya, sa Diyos. Kayo'y sa Diyos. Kayo nga'y sa Diyos. Ang cross-reference nga din, nakaraan natin pag-aaral sa chapter 3, verse 9, binanggit ni Apostol Juan. Yung mga naniniwala ay sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya, pag sinabing sa Diyos, pananampalataya anong klase? Nakaugat saan? Sa Panginoon. Okay? Kayo nga'y sa Diyos. Verse 9 ng chapter 3, ipinanganak ng Diyos. Sa maling salita po, bago maman pag-usapan nung talata, yung mga mali, yung mga espiritong huwad, nagbigay na ng premise ang Apostol Juan ng isang kasiguruhan na mapapanghawakan natin. Tayo'y sa Diyos. So bago pag-usapan yung kamalian, naalala na ni Apostol Juan kung sino ang isang mananampalataya. Anong ibig sabihin? Meron tayong security tayo. Meron tayong kasiguruhan. Yun kung kayo totoong anak ng Diyos. Baka mamaya kayo hindi naman talaga tumanggap. Baka kayo nagpapanggap lang. Kakaroon talaga kayo ng problema. Hindi nyo ito maintindihan. So dapat masiguro natin yan na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa mga kasalanan at paglapit pagsuko sa ating Panginoong Jesus. Mainawaan niyo yung talagang mabuting balita na ipinapahayag ng banal na kasulatan. So, bago pa pag-usapan yung mali sa yung hubad, meron na siyang angat na security post na binigay, kayo nga ay sa Diyos. Ibig sabihin, tignan yung sumunod na salita, yung sabi niya, napagtagumpayan. Dalawang positive na salita na talaga namang dapat ay pinapansin natin, mga kapatid, sa ating relasyon sa Diyos. Ay anak ng Diyos, ibig sabihin, ang anak ng Diyos, 100% is, I would say, powerful. May kapangyarihan. Napagtagumpayan na. O, likao, yung ginamit sa salita dito. Winner. Nanalo. So, huwag naman tayo iyabang sapagkat baka sabihin nyo, kapangyarihan pala. Yung kapangyarihan na yan, nakasalalay saan? Kapag kakaroon natin ng relasyon. Wala tayong relasyon sa Diyos, hindi rin natin makukuha yung kapangyarihan na ibinibigay ng banal na Espiritu. Meron sumunod na salita doon sa napagtagumpayan. Napagtagumpayan nyo sila. Sino yung sila na napagtagumpayan natin? Laban. Mga huwad na propeta, mga espiritu ng kamalian, mga influensya ng espiritu ng Antikristo. At nung tinignan ko to, yung kanyang tense na ginamit, tenses, perfect tense, yung salita, yung mukha. Ano ibig sabihin? Baka may sabihin nyo, ano ba yung perfect tense? Sa grammar po, pag pinag-usapan natin perfect tense, complete, kompleto. Wala na tayong ibang kailangan at gagawin para yung katagumpayan na yan ay makuha natin.
pananampalataya ang hinihingi ng Diyos. Ang lahat ng kilos nanggaling sa Panginoon. Tignan nyo, kasi niyo yung sinabi doon, hindi niya sinabing, baka magtatagumpay kayo. Ganun ba ang pagkasabi niya? Baka kakayanin niyo yung hinaharap. Hindi, di ba? Pagkos ano kanyang ginamit? Sabi niya, nagtagumpay na sila dahil saan? Sa Panginoon. Meron pa siyang sinabing napakalakas, no? Na praise din. Pagkatapos, sabi niya rito, sapagkat higit na dakila ang nasa inyo. Pampered na pampered ang isang mananampalataya. Lahat ng kapangyarihan nakukuha ng isang mananampalataya. Ano yung higit na nasa atin? Alam niyo na siguro kung sino yun. Ang banal Espiritu. Now, maraming hindi nakakaalam. Ito lagi sa Bible study, pinag-usapan natin. Hindi alam ng Kristiyano na nasa kanila ang banal na Espiritu. Tandaan niyo itong talata. Unang Korinto 6:19. Ilagay niyo sa puso niyo. Ibiin niyo dyan. 1 Corinthians 6:19. Ano sabi doon? Kayo unang salita, ganun lang. Hindi niyo ba alam? Yun ang sabi. Hindi niyo ba alam? Hindi nga. Hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal Espiritu. Na ano? Nasa inyo at itinagkaloob ng Diyos sa inyo. Tanong, hindi alam. Maraming hindi nakakalam. Kaya ang kanilang buhay, lupay-pay, nanghihina. Sabi ko ng kanta, huwag manghihina at maglupay. Kasi Kristiyano, nanghihina at saka nanglulupay-pay. Kasi hindi nga nauunawaan, nasa sa inyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, we can do all things for God's glory because the Spirit is what? Living inside. Again. So magtiwala tayo na then pananampalataya pa rin yan na meron tayong banal na Espiritu. Ibig sabihin, wala na kayong possession na mangyayari sa buhay nyo. Hindi na kayo mag-demon possess. Pag kayo na demon possess, obvious yan, wala sa inyo ang banal na Espiritu. Nakita niyo siguro yung kwento, no? Ang Panginoong Yesus ay nagpapalayas ng demonyo. Anong nangyari sa mga demonyo? Takot at takot, pangalan pa namin. Huwag mo kaming napuntan, huwag mo kaming ilagay dito, ikaw anak ng tao, kilala ka namin. Hirap na help sila. So, ganun din ang mangyayari sa buhay natin. At siguro dapat maintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng puspos ng banal na Espiritu. Paano ba mapuspos ng banal na Espiritu? Obviously, kung may kasalanan ka, puspos ka ng kasalanan. Sin is controlling your life. Ang Holy Spirit, ano ba yung word? Nakikwens, ano sa Tagalog, narinig at narinig. Hindi siya makagalaw dahil ang umiiro sa buhay mo ay kasalanan. Pero, balik tayo sa 1 John 1:9, ano pa nga po ng Diyos? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Patatawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Ibig sabihin, kung malinis ka, puspos ka na ng banal na Espiritu, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay mo. Maging maling guro. The problem kung bakit nagiging puspos ka ng mga maling guro ay kasalanan ang niiral sa buhay mo. Nakakalimutan mo pag-umpisa ng kasalanan. Minsan iniipon mo pa, sagot, gabi ka pang maghihingi ng tawad, sayang yung buong araw mo. Ibig na nakatulong sa gawain ng Panginoon, dahil puspos ka na. Diba? Isimulan mo yung pag-gising mo sa umaga, mag-aaway kayo sa almusal. Yung buong buhay mo, hanggang hapon, sama ang loob mo. Obviously, ang puso ng Espiritu kailanman ay ibang klase. Unawa lagi ang pinapairal niya. Hindi yan kalaban. Iniintindi niya lahat ng sitwasyon dahil ang totoong mananampalataya, nalalaman natin kung sino ang kumikilo sa mga taong ginagamit ng diablo para tayo inisendo sa atin. Buhay natin. Meron behind the scene. Hindi nila kasalanan yun. Kasalanan yun ang nagdidikta sa kanila na ikaw ang target. Pwedeng sistema, pwedeng tao, pwedeng pangyayari, anumang bagay
ay pwedeng mangyari sa buhay natin. Pero ang higit na maganda sa talata, kung ating kakapitan, dakila ang nasa atin, ang banal na Espiritu. So walang makakapanay. Kaya ang tawag ng banal na kasulatan sa mga mananampalataya, winner. Winner. Kakalupot lang sa dulo ng panahon, may mga loser talaga. Wala silang makukuha ng reward. Nasa Korinto rin yan, no? Bagamat sila iligtas, pero ang kanilang magiging sitwasyon, nasa 3:15 ng 1 Corinthians, sila'y lugi sapagkat hindi sila nagtagumpay sa kanilang pamumuhay. Sinayang yung panahon. And I'm praying sana, dahil nag-aaral tayo dito, huwag natin sayangin ang panahon na yan sapagkat ang punto po dito ng Apostol 1, hindi natin kailangan matakot tayo bilang mga nananampalataya sa mga huwad na katuruan dito sa daigdig. Kailangan natin silang harapin. At again, another friend na gusto kong ipahiwatig sa inyo, hindi dahil matalino kayo o malakas kayo, kaya yung labanan ang mga huwad na turo. Hindi nakasalalay sa lakas nating mga tao, hindi nakasalalay sa laman ng utak natin bilang mga tao. Ito'y nakasalalay, ang laban ng tagumpay nakasalalay sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon at ng Espiritu, Banal na Espiritu, na nananahan sa bawat mananampalataya. So tandaan po natin, ang Kristiyano ay hindi nagtatagumpay dahil sa mas matalino siya kaysa sa mundo. Kung hindi dahil ang Diyos ay nasa Kanya o ang Diyos nasa atin ay higit kaysa anumang bagay dito sa daigdig. Walang kakakalaig sa kapangyarihan ng Diyos. Ang seguridad natin bilang mga mananampalataya nakasalalay sa kadakilaan ng ating pinapadaligang Diyos. So mga kapatid, napakagandang malaman na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin at higit na dakila kaysa sa anumang kapangyarihan ng kasamaan. Ngunit, hindi ito nangangahulugan, kaya na tayo magpakumpante dahil narinig niyo yung talata. Kumpay na pala ako, nasa akin pala yung Espiritu. Hindi po. Habang ang Diyos ay gumagawa sa loob natin, o sa loob ng sanlibutan, dapat patuloy tayong nahuhubog sa mga pag-iisip na galing sa Diyos. May binanggit din sa aklas ng kapitan. Ang dami sa pilat. Yung mind of Christ dapat nakukuha ng bawat tao, ng bawat mananampalataya. So, kaya nung tayo tapos ng tawagin at magtiwala sa Diyos, nagbigay siya ng babala ang Apostol 1. Ang kanyang pagbabigay ng babala, ang ibig sabihin, mag-ingat kayo sa isip ng sanlibutan. Yung ating pangalawang punto. Ito po ay babala. So, katotohanan, higit na dakila ang nasa atin at higit na dakila ang pagbabantay na ginagawa sa ating Diyos. Subalit, kailangan pa rin natin mag-isip, mag-ingat sa pag-iisip ng bagay na nasa sanlibutan. Ito yung kasi ang, I would say, bait, ain, o andaraya ng Diablo na ginagamit sa mga mananampalataya. Sabi sa verse 5, sila ay makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan ang kanilang itinuturo. At ang nakikinig sa kanila, obviously, ang tawag natin, makasanlibutan din, or English, word of faith, word faith, hindi spiritual. Ang sanlibutan, obviously, madaling tumanggap na mga mensaheng galing sa Diyos. Kasi nga, word yun eh. Tinatanggap nila yun dahil hindi yung galing sa Diyos. Now, naghambing dito si Apostol 1 sa Espiritu ng Katotohanan at Kamalian, nasa verse 6, mga tunay na mananampalataya at mga huwad na propeta. At binanggit niya rin sa verse 1, ang mula sa Diyos at hindi mula sa Diyos, yung mga mula sa sanlibutan. And then sa verses 4 and verses 5, binanggit niya na sila tumutukoy sa mga huwad na propeta at mga bulaang guro. Sila ay nasa sanlibutan. Yan yung talata sa verse 5. Yun ang simula. Sila ay makasanlibutan. Ibig sila, mula talaga sila sa sanlibutan. Sila ay nagmula sa sanlibutan. At hindi lamang tumutukoy itong sanlibutan na ito sa daigdig ng mga tao. Ito'y tumutukoy sa isang sistema na ano pa ang laman ng sistemang ito ay
pag-iisip na makamundo. Call this English cosmic system. Sistema ng diablo, sistema ng mundo. Okay? Ano ba ang kanilang pinapahalaga? Ano po ba ang, sa pagkakaalam nyo, pinapahalagahan ng daigdig na ito, ng mundo, ng sanlibutan? Sa-isay natin. Bagay na, unang-una sa isang, bagay na pansamantala. Pansamantala. Alam niyo siguro kung ano yung pansamantala, no? Dating bagay. Cellphone. Merong kaibigan, pinagmamalaki niya yung kanyang kotse. Dahil dalhin daw ay model. Ganda. Lumipas ang ilang taon. Hindi na pinapansin yung kotse kasi may bagong model na nalubog. Kaya hindi yung cellphone nyo. Pinagmamalaki ng iba, bagong model, iPhone 20. Pwede ba? iPhone 70. Kung siya ilalakad, hindi yung katawan niya ang hinaharap, hindi yung iPhone, lalakad sa tabi, napakita niya. Ito sa ilang taon, iPhone 30, 40 na yun, 70 na pa ngayon. Wala na, laos na yun. Samantala, hindi talaga siya magtatagal. Masisira at masisira din yan. Kaya mahalaga doon pa lang sa bagay na pinag-iral natin, dapat maging spiritual ang isip natin. Huwag tayong padadala sa mga bagay na pansamantala. Ano pa po? Kasikatan, paborito ng mundo, ng sanlibutan. Sumikat. Pag yun na yung katabi nyo, sikat pa. Gustong-gusto yan. Nag-aagawan sila ng upuan, di ba? Politika. Nag-aagawan ng bangko kung sino yung makakaupo. Kasi pag nakaupo, may pwesto, sikat, kapangyarihan. Pero lahat ng yan, pansamantala lang, hindi mo madadala yan sa hukay. Pag tinawag ka na ng kamatayan, wala ka nang magagawa sa buhay mo. Ikaw ay pinakamayaman sa libig. Kahit ikaw pinakamaganda o pinakapogi, dadating ang panahon, mawawala din yung kagandaan. Magiging, ano ba yung biro ko? Galing ka sa lupa, babalik ka rin sa lupa. Pero bago ka pumunta sa lupa, ikaw ay mag-aamoy. Lupa muna. Di ba? Ang dali nyo magkaroon ng tumingin sa katawan, konting usok lang. Mabaho ang magiging amoy mo. Eventually, totoo yun na ang tao ay papunta sa pagkabulok. Bagay na kasikatan, gustong-gusto ng mga tao yan. Nasaan yung mga sikat ngayon? Yung nagsabing, mas makapangyarihan sila sa Panginoong Jesus. Nung binanggit niya yun, I am more powerful than Jesus Christ. Kinabukasan na nangyari sa kanya. Alam niyo yung kwento? John Lennon. Binaril. Ay. Tapos sinagsabing, ang barkong ito, kahit ang Diyos hindi niya kayang palubugin. Ano nangyari din sa barko? Kahit ano. Nabuhok siya. Hindi kayo mananalo sa Diyos. Huwag kayo magbibiro sa Panginoong Diyos. Kasikatan, ano pa? Mga kagustuhan ng marami. Madalas, ang mensaheng gusto ng sanlibutan ay yung mensaheng pabor sa isip nila. Magandang mga naririnig nila at ayaw nila ng pangit at sila'y tinatamaan. Ayaw niya, aalis yan, hindi yan buklas tibaan yan. Kung gusto nila yung magayaman tayo dyan, magkakapera tayo dyan. Ang pera, pansamantala rin mga material yan eh. At madalas nilang sinasabi, bilang bahagi ng makamundo, sundin mo kung ano ang nais ng puso mo. Napakamaling prinsipyo nun. Ang dapat sinusunod natin, puso nino. Puso ng Diyos. Kasi tayo, tao, makasalanan, wala tayong magagawang perfect yung bagay. Pag sinunod mo ang sarili mong opinion, ay ka, alam mo na kung saan mapupunta yan. Kaya po, hindi na nakapagtaka, maraming nakikinig sa mali, isa sa tama. Nadadalian sila eh. Hindi kasalanan ang pinag-uusapan, hindi sa pagyaman ang pinag-uusapan. Kaya ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Liwanag, deny yourself and follow me. Eh ngayon, daigdig. Kahapon, may mga nagkikimagsik.
Nagkaroon sila ng parada hapon. May pinaglalaban daw sila. Alam niyo na yun, ano? Hapon. Yung Pride Month. Mga maghihimagsik daw sila, lalabanan daw nila yung karapatan nila. Listen to this. God's design, babae at saka lalaki. Wala nang iba. Pag gumawa ka ng iba, mga sarili mong kagustuhan yan. Sarili mo yan, sinusunod mo. Pinapasaya mo yung sarili mo sa nais mo at hindi nais ng Panginoong Diyos. Buti hindi masyadong matraffic kahapon kasi nung isang taon, natraffic kami ni baby dahil yan sa parade na yan yung ginawa nila. So, tandaan yung talata. Matthew chapter 16, verse 24. Deny yourself, pick up your cross, and follow me. Kanino sinabi ng Panginoon yan sa kanyang mga alagad? Ang sino mang nagnanais sa akin, itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin po nun, magsisi tayo sa kasalanan sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan na dapat nating sundan sa buhay natin. Now, ang tanong, bakit maraming sumusunod sa maling katuruan? Dahil ang sanlibutan din ay nakikinig sa kanila. Ibig sabihin, it's an obvious thing na kapag ang nagsasalita ay worldly at the follower, mga worldly people din. Yun ang umaayon sa kanila. Nakakasundo sila. But then again, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating yung panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Listen, ha? Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ibang ituturo kundi ang nais nilang marinig. Kasi yung panahon natin ngayon, ang mga nakikinig gusto mapakinggan, yung gusto nilang mapakinggan. Kung ayaw nilang maririnig yung kanilang pinapakinggan, hindi sila makikinig. Remember this, yung abilidad ng isang tao, hindi talaga siya sukatan ng katotohanan. Dahil sikat yun ang katotohanan, yung sinasabing majority, yun ang katotohanan, minority, hindi daw. Practical application, tanongin natin sarili natin. Ang aking bang paniniwala ay humuhubog o hinuhubog ng pananaksulatan o ng social media? Kung galing sa social media, huwag mo ituloy. Kung galing sa pananaksulatan, panindigan mo yan kasi yan ang katotohanan. Ang aking bang pagpapasya ay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa uso, sa trend ng daigdig. O pang Gen Z, nagtawag. Ano ba ngayon? Gen Beta na, Beta na Alpha. Sunod-sunod yan. Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Alpha, Gen Beta na. The same banana pa rin yan, makamunto pa rin yung kanyang structure. Pagdating sa mga gusto nating mensahe, at ang binibigay nito ay mga matutuwid at mga banal na bagay na magkabanal sa atin. Hindi sukatan ng katotohanan sa dami ang makikinig o sa madaling pakinggan yung kanilang sinasabi at hindi ka naghihirap sa bagay na yon. Remember, i-review nyo yung verse 4. Ang mananampalataya ay mula sa Diyos at nagtagumpay na. Pagdating sa verse 5, ang huwad na propeta ay mula sa sanlibutan. So, anong gagawin natin? Number 3 sa ating program, makikinig tayo sa turo sa mga sulat ng mga apostol. Ngunit tayo sa Diyos, verse 6, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit ang hindi nakikinig sa atin at ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga, nakikilala natin ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. So, obvious po ang sinasabi ng talata, kung kahit tunay na mananampalataya, ang dapat nating sinusunod ay mga kasulatan nino ng mga sikat. Hindi mga sikat yung mga apostol Mga tanyag, may kapangyarihan. Wala rin silang kapangyarihan, mga ordinaryong tao lang sila. Ang dapat nating sundin ay yung mga pinapahayag ng kasulatan ng mga apostol. Sa konteksto po sa ko kanina ng 1-6, nagtuturo sa Apostol 1 na ang church o ang iglesia ay masusubok sa pamamagitan ng pagkilala sa tunay na espiritu sa kanilang buhay laban dun sa huwad ng mga guro.
At pagdating dito sa verse 6, makikilala natin kung sino ang tunay na mananampalataya, kung sino ang inyong sinusunod, kung sino ang inyong pinapakita. Kayo ba'y nakikinig kay Manolo Patis? Inawag mo ba ito? Kayo ba'y nakikinig kay Totoy Calastas? Paborito ni Brother Rod yun. Totoy Calastas. Anyway, kasi marami doon nakikinig, kaya nakikinig siya doon. Pero ang dapat natin sinusunod ay yung salita ng mga apostol. Anong luma, yung mga illustrations, mga kailangan. Anyway, ang sabi ko sa unang salita, ngunit tayo'y sa Diyos, yung talata. Sino yung tayo doon sa salita? Tanungin natin. Sino yung tayo? Tayo'y sa Diyos. Kaya tumutukoy yung banggit na Apostol 1. Sa mga tinawag ng Panginoon, hindi ito tumutukoy sa lahat ng pastor o guro, hindi sa mga naging saksi sa pundasyon ng simbahan ng panahon na yon. Sapagkat ang iglesia o ang church, sabi sa Ephesians 2:20, makikita nyo, ito ang foundation ng mga apostol at saka mga prophet noon. Ibig pong sabihin, yung kanilang mensahe, meron silang authority, holy authority na nasa kanila upang mapakinggan at makilala natin ay ito'y galing sa ating Panginoong Jesus. And then, sabi ng sunod, ang nakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. Kaya yung premise ko na makinig tayo sa turo ng mga apostol, sa talata po, ang nakakilala sa Diyos ay nakikinig sa sulat ng mga apostol. Ang taong tunay na nakikilala sa Diyos ay tumatanggap at sumusunod sa turo ng kasulatan. Now, sa ating panahon, pwede yung sabihin, Pastor, wala nang apostol, wala nang propeta. O paano gagawin natin? Ano yung hawak ninyo? Cellphone. Biblia. Nananatili yung kanilang sinulat. Kaya dapat natin sundan pa rin, pakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ito'y mula sa Diyos, hindi ito mula sa intellectual na bagay na ginawa ng tao, kundi ito spiritual na bagay galing mismo sa Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Meron talata, John chapter 8 verse 47, siguro familiar kayo sa talata, ang pagtanggi sa mensahe ay nakapakilala ng pagtanggi sa Diyos na pinagmumula nito. Ano ba yung sabi doon sa Gen 8:40? Kayo'y sa inyong mga ama na nung simula pa ay sinungaling. Sino yun? Ang diablo. Doon sila nakikinig. At hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. And then it follows in praise na sa ganito natin makikilala ang Espiritu at ang katotohanan ng Espiritu at kamalian. Bali dito, ang parang pangwakas o conclusion ni Apostle Juan ay kung paano makikilala ang katotohanan. So, nakita natin parang hindi naman ito sa dami ng karsilod. Hindi rin ito galing sa mga himalang nangyayari para sabihin mong yan ay sa Diyos, may himala. O karisma ng isang mangaral o emotional na karanasan ng isang nagtuturo. Ito'y galing saan? Yung binabanggit ng Apostol Juan. Sa katapatan sa salita, sa tamang pagkilala sa Panginoon, at pagsunod sa kalooban, sa katotohanan na galing sa ating Panginoong Diyos. Now, ano po ang pinakaparang buod ditong talatang 6? Ang nakakilala sa Diyos ay tumatanggap at sumusunod sa turo ng mga apostol, sa sulat ng apostol. Now, tungkol kanino? Ano ba yung sulat ng mga apostol? Kanino ba yung tungkol? Kanino ba tungkol yun? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Sinusunod yan ng mga tunay na mananampalataya na nasa Diyos. Samantala, yung tumatanggi sa mensahe ng mga apostol, sa sulat ng apostol, anong pinapakita nito? Sila hindi galing sa Diyos, hindi mula sa sanlibutan ng kanilang estilo ng pamuhay. So, paano natin susukatin ang bawat katuruan at tamang anyo ng Biblia, ng banal na kasulatan? Unang-una, sukatin natin ang bawat turo hindi dahil sa popularidad at maraming nakikinig sa kanila para mga hulugan ng kanilang mensahe tama.
Kailangan ang puso natin ay malinaw, maging handa sa pagkinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tunay na kaalaman ng Diyos ay mapapanaad natin, makikita natin sa ating pagsunod at pagtanggap sa Kanyang salita. So in line with this, ang tunay na, sabi ko po na ang tunay na nakakilala sa Diyos ay hindi naghahanap ng bagong katotohanan. Kundi siya ay nananatili sa mga katotohanan na ipahayag na ng apostol ng Panginoon. Again, hindi tanong kung sino ang pinakamaraming tagasunod, hindi rin tanong kung sino ang magandang magsalita. Ang tanong ay, sino ba ang nananatili sa pagpapasalita ng Diyos, na nagtuturo ng pagkakilala sa Diyos at makinig, sumunod sa katotohanan. Sapagkat dito natin makikilala ang pagkakaiba na puspos ng banal na Espiritu kaysa sa puspos ng Espiritu ng pamalian. Nakasitip siya sa salita ng Diyos, hindi siya lumalabas. Ang kanyang pamuhay, kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang aking magiging pamuhay. Hindi yung sinasabi mo, sinasabi niya, sinasabi ng iba, sinasabi ng opinion ko, kung hindi, kung ano ang sinasabi ng Biblia, what the Bible says, yun ang aking susundin at gagawin. Maliwanag ko ba tayo sa pag-uusap nila? Mga kapatid, sa mundong ito na ating kinakalagayan, of course, punong-puno ito ng mga magkakasalungat na tinig, napakarami, mga maling informasyon, mga teachings na lumalayo sa tunay na Diyos. Subalit, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Hindi niya tayo pinabayaan sa kadiliman. Ang kanyang Espiritu, inanahan niya sa bawat isa sa buhay natin. Siya nahigit na dakila kaysa anumang kapangyarihan, ang kasamaan, panlilinlang, sa daigdig, ibinigay niya yan libre sa bawat lumalapit sumusuko sa Panginoon. Napakarami rin pong tinig na humihingi ng pagtitiwala, ang politika, ang sanlibutan, social media, mga opinyon ng mga ibang tao, kasama na yung mga huwad na tagapagturo. Ngunit, isa lamang ang nagdadala ng totoong buhay at katotohanan sa puso ng mga naniniwala at mananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Now, sa araw na ito, mga kapatid, sino ba ang inyong pinakikinggan? Ang tinig ba ng sanlibutan o ang tinig ng Diyos? Ang inyong bang isip, kapatid, nahubog ba ng pagpura ng sanlibutan o ang kasulatan? Kumusta ang iyong puso? Nakasandig ba ito sa kalikuhan o sa katotohanan? Nakasandig ba ito sa Espiritu ng Diyos o sa Espiritu ng malian? Masasabi ko po, mga kapatid, kung ikaw ay nalilito pa rin sa kasalukuyan o naaakit ka pa sa tinig ng mundo, sumuko tayo sa kanya. Lumapit tayo sa kanya ngayon. Ipanumbalik natin ang ating pagtitiwala sa kanya. Tayo ay bandigan sa kasahanan at ating hayaan na ang banal na Espiritu mismo ang manguna sa buhay natin. Sapagkat ang nakikinig sa Diyos, hindi siya maliligaw. At ang nanatili sa Panginoon, magtatagumpay hanggang wakas. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong banal na salita at sa muling pagpapaalala sa amin na ikaw ay Diyos ng katotohanan. At ang iyong Espiritu ay nasa amin. Alam namin na napakadakila at higit sa lahat dito sa anumang bagay sa sanlibutan.
Patawarin po kami sa mga pagkakataong mas pinapakinggan namin ang tinig ng mundo kaysa sa iyong tinig. O Diyos, linisin mo po kami, linisin mo ang aming puso, ang aming diwa at mga bagay na kasinungalingan sa buhay namin. Maging ang takot, maging ang pag-aalinlangan, at mga influensya na siyang lumalayo sa amin sa Panginoon. Bigyan mo po kami ng tamang paraan ng pagkilatis, Panginoon, upang makilala namin ang higit ang katotohanan. Kami bigyan mo rin ng tapang na tumanggi sa mga mali. Turuan mo kami ng mahalin ang iyong salita. Sundin ito ng buong puso. Makinig sa gabay ng Banal na Espiritu araw-araw. At ingatan niya rin po kami, Panginoon, pagpo ng aming pamilya, ang aming sambahan, samahan, mga kapatid, at bawat isa sa amin na nandito, nakatira sa magulong mundo. Gabayan mo kami, O Diyos. Naway maging ilaw po ang bawat isa sa amin ng katotohanan at maging saksi kami, Panginoon, sa iyong isang biyaya, naging isang tanging biyaya sa anuman pangidalhin. At kung ang aming mga puso ngayon pa rin ay patuloy na naliligaw, humihiling kami, Panginoon, na kami po ay dalhin mo sa pag-ibig, sa katotohanan, sa isang matatag na pananampalataya. Hanggang sa araw, makita ka namin, Panginoon Jesus. Sa iyong banal na pangalan, ang aming hiling, kami dumadalangin, Panginoon.